Gusto niyo ba talaga mga ga na yung palaman ng inyong hopya ay basang-basa talaga at masarap talaga? So ngayon ito yung ating recipe at lulutuin lang natin ito sa lata ng biskwit. Kaya tara na, umpisahan na natin. So dito muna tayo sa pabalat ng ating hopya. Gagamit tayo dito ng 2 cups na first class flour or yung bread flour. Maglagay ng 2 teaspoon ng baking powder at haluin lang muna. Gawa tayo dito ng parang well sa gitna dahil dito natin ilagay yung 1/4 teaspoon ng asin at 2 tablespoon ng light brown sugar. At dito naglagay ako dito ng tubig na 1/2 cup plus 1 tablespoon. Hindi pala naon yung ating camera. At lagyan ng 1/4 cup na mantika. And then basahin lang natin ito ng mabuti. Sa ating harina ay pwede naman kayo gagamit dito ng all-purpose flour. At hindi natin dito kailangan na makinis talaga na dough. Bali masahin or mikos-mikosin lang natin ito ng mga 5 minutes. Mga 5 minutos lang yung pagmikos-mikos natin dito. Madali lang naman ito kasi maliit lang naman. At takpan muna natin ito, palambutin muna natin. So dito naman tayo sa ating inner dough na ito po yung ipahid natin sa ating pabalat ng hopya. Dalawang ingredients lang yung kailangan dito. Gagamit ng 1/2 cup ng third class flour at lagyan ng mantika. Pero yung 1/4 cup na mantika ay hindi yan natin iubos lahat sa paglagay. Balitan shine lang natin hanggang sa makuha natin yung tamang lapot ng ating inner dough. Ayan, hindi natin naubos yung ating mantika na 1/4 cup. May natira pa. At ito lang yung consistency or ito lang yung lapot ng ating inner dough. At ito na yung pabalat ng ating hopya. Nirest ko ito ng mga 40 minutes. Ito'y malambot na. Palaparin na natin ito. At ipahid na yung ginawa natin na inner dough. Iubos sa paglagay at i-roll lang natin ito. At pagkatapos ay i-roll lang natin ito ng pahaba at pahiran lang ng mantika at iris muna natin ito bago natin putulin. At dito na tayo sa palaman, gagamit tayo ng 2 cups na third class flour at 1 1/2 cups na light brown sugar. At lagyan ng 1/4 teaspoon ng asin at haluin. At lagyan ng 1/4 na mantika at 1/3 cup na tubig. Hindi ko inubos yung ating tubig na 1/2 cup, mga 1/3 cup lang yung nilagay natin dito na tubig, baka maging basa or malinugaw na yung ating palaman. Kailangan itansyahin lang talaga natin yung ating tubig. At bago natin ito masahin ng mabuti, ay ilagay natin yung pinaka-flavor ng ating hopya, yung sibuyas dahon. Yung sibuyas dahon ko dito mga gaay nasa 1/2 cup. At ito na, ready na yung ating palaman. At malambot na din yung ating pabalat, pwede na natin itong putulin. Pinutol ko lang ito sa 20 grams. Palaparin na yung pabalat at lagyan na ng palaman. Yung palaman natin ay may timbang din ito na 20 grams para balansi. At yung pagsalansa nandito ay banyahan lang ng margarine. Press lang ng kunti at banyahan lang ng itlog. At dito yan lulutuin sa lata ng biskwits. At sigurado naman ako na ito'y mainit na kasi sa apoy nga naman ang dami. At huwag kang mag-alalaga, hindi yan amoy usok. Mamaya, mawala din yung mga usok na yan. At yung ating pinaglulutuan na lata ay sarado yan. At yung hopya talaga natin ay kailangan talaga dito yung malakas yung init ng ating pinaglutuan para maganda yung alsa. At niluto lang namin ito sa loob ng 25 minutes kasi hindi pa natin kabisado yung init kasi ay wala itong temperature kaya tansyahin lang talaga natin. At ito na ang bango-bango at kagwapa sa aton na hopya mga ga. At lalong ang sarap ito kasi basang-basa yung loob ng palaman nito. Ayan, kahit mainit pa halabira, excited na tayong maipakita sa inyo yung loob ng ating hopya na ang moist talaga yung palaman nito.